Kamusta na si Honda Navi nyo, guys? Buhay pa rin ba? Hindi naman talaga to ginawa para sa adventure, sa off-roading, sa mga trails. Pero dahil dinala mo siya doon, pag tinirik ka niya, huwag ka magreklamo. Kung reliable na motor, mas magandang motor, doon kayo sa mga FI na motor. Huwag itong carb na Navi. Isa sa pinaka-issue talaga nitong Honda Navi na to ay yung kanyang carburetor. Well, itong Honda Navi, hindi naman to ginawa talaga para sa mga adventure. Ginawa talaga to para sa city driving, sa mga ganito. Kasi chill ride lang naman talaga siya. Unang-una, yung tangke nito maliit lang. Hindi ka talaga makakalayo kasi 3.5 liters, pero ang magagamit mo lang talaga dun, kulang-kulang 3. Mga more or less 100 kilometers yung matatakbo mo na distance bago ka mangailangan talaga ng gasolinahan. Pero somehow, capable naman to si Honda Navi. So dahil ginawa lang to talaga si Honda Navi para sa mga city driving, dito siya talaga magandang gamitin sa syudad. Itong si Honda Navi, kaya niya pa rin naman makapagsabayan sa highway. Basta mabagal lang yung highway. By the way, may angkas nga pala tayo ngayon ha. May OBR tayo, kaya hindi talaga makalampas ng 60 to si Navi. And dahil na rin siguro dun sa mga pinalitan natin dito sa motor, kagaya ng panggilid niya, yung CVT, pinalitan natin to ng flyball na 13-14 grams combination. Ang kagandahan sa ganong klaseng setup, wala kang problema sa mga pataas or yung mga off-road sa bundok, ganon, mabitin ka sa trail, nandun ka sa mataas, may bato siyang kailangan kapangin, mga takbong gapang na matatarik pataas, wala siyang problema sa ganon. Magiging issue mo lang sa ganong klaseng setup yung top speed mo. Ayan, wala na siya, hindi na siya makabigay ng mabilis na speed. Mabilis niyang ma-reach yan, yung 40 kilometers, 40 to 60, lalo kapag solo ka lang, walang OBR. Pero hindi na siya aangat doon, matagal, kailangan mo ng mahabang kalsada para siya tumakbo ng ganon. Pero carry lang, kanya-kanyang trip nga lang yan, kanya-kanyang setup kung saan yung sa tingin mo mas gagamitin mo yung motor, dun mo i-setup yung motor. Tayo kasi sinetapan talaga natin to para pang adventure sana. Well, marami naman na rin tong napuntahan and nag-enjoy naman tayo. Talagang may thrill yung adventure mo kasi hindi mo alam kung makakaabot ka ba doon sa pupuntahan mo or makakalabas ka ba doon kung saan ka nang galing. Kasi anytime pwede ka niyang itirik eh. Tapos hindi yun kasalanan ng motor, kasalanan mo yun kasi ikaw naman yung naglagay sa kanya dun sa ganong sitwasyon eh, sa ganong lugar. Hindi naman talaga to ginawa para sa adventure, sa off-roading, sa mga trails. Pero dahil dinala mo siya doon, pag tinirik ka niya, huwag ka magreklamo. Pang city riding lang talaga siya sa mga ganitong klaseng lugar. Kaya naman eh. And ang kagandahan sa kanya sa city, dahil maliit lang siya, madali siyang imaniobra. Ayan o, may angkas tayo. Kaya mabagal lang talaga yung takbuhan natin. Madami na nga pala tayong pinalitan dito sa Honda Navi. Hindi na siya yung Honda Navi na stock. Kaya somehow medyo nag-e-expect tayo na magagamit natin siya sa mga long ride na mga adventure. Like mga bundok, mga ganon, river crossing. Somehow nag-expect tayo pero wala eh. Talagang tumitirik siya. Hindi talaga siya ginawa para sa ganong klaseng activity. Chill lang siya sa mga ganito, chill ride. Isa sa pinaka-issue talaga nitong Honda Navi na to
ay yung kanyang carburetor. In fairness dito sa motor na to, ang dali lang baklasin nung carburetor niya kung alam mo na yung proseso or yung madaling paraan. Pakita ko sa inyo. Wait, hanap tayo ng pwesto. Ayan. Dito. So, yung carb niya, nandito yan. Ayan, nasa ilalim. So, para ma-access mo yan ng mas madali, kailangan mo lang tanggalin to or luwagan. So, meron tayo dito na size 14. So, kailangan mo lang yan luwagan. Something like ganyan. So, alalayan mo lang dito para mas madali. So, ayan. Dahil nakalas mo na siya, magkakaroon ka na ng access dito. So, ang diskarte ko, para tanggalin yung carb, bago ko to tanggalin, maglalagay ako sa kanya ng riser dito sa center stand niya. So, lalagyan ko yan ng kahoy, mga 1.5 to 2 inch siguro, or 2.5 inches. Depende dun sa makikita nyong kahoy. Basta umangat lang siya dyan. Tapos pag nakaangat kasi yan, pababa pa to yung gulong niya sa ground. So mas madali mo nang ma-access yung carb niya. So ang dali lang yan tanggalin. So ayan yung carb. So luwagan mo lang doon. Luwagan mo to. Ito, tong part na to. Ito yung sa intake niya ng hangin na connected sa air filter. Luluwagan mo yan, itong clamp na yan, tapos kalasin mo, tapos kalasin mo yung hose na nandito nasa manifold, isa, tapos kalasin mo yung mismong ayan, tapos kakalasin mo to yung mismong connected sa throttle. Kinakamay lang yan. And then dito sa kabila, tatanggalin mo yan. Luluwagan mo, tapos tatanggalin mo dito. Ayan yung sa choke. Tapos once natanggal mo na yan, ito naman yung kanyang gasolina, tatanggalin mo. So yung gasolina, pwede mo yan i-drain, pero syempre patayin mo dito sa switch na dyan. Off mo muna yung fuel niya. Tapos meron niyang hose na nandito. Ito yung drain para dun sa fuel reserve or reservoir nung mismong carb sa ilalim. Maglilik yan dyan. So sahurin nyo na lang. Tapos ito, size 10 yan. Dito mo siya kalasin. Ayan. Kung nakikita nyo, yung mismong manifold na connected dun sa makina ng carb. Ayan. Size 10 yan. Isa dyan. Tapos, isa dito. Pag kinalas nyo nga rin pala yung shock, mas madali nyong ma-access yung spark plug nyo na nandito lang. Ayan o, mas maluwag na. Mas kasya na yung kamay nyo. Hindi nyo na kailangan baklasin yung tong box na to na nandito para ma-access siya gamit yung itong bukasan sa ilalim. So mas madali kung yun yung kakalasin nyo, lalo na kung meron kayong nilagay na crash guard sa kanya for accessories. Para naman siya ikabit, since isang tornilyo lang yung tinanggal natin, madali lang rin siyang ikabit. Bigatan nyo lang siya dito. Yan, ganyan. Bibigatan nyo lang yan dyan, tapos lalagay nyo to. Nakakamay ko lang muna, tapos once na kumagat naman na siya, madali na siyang higpitan. So ito naman, hindi naman ito kailangan na sobrang higpit, sakto lang. Yan, pag nahigpitan nyo na, okay na siya. So ganun lang. So tayo, ang ginawa natin dyan, nagpalit na tayo ng jetting sa carb nya, kaya medyo okay siya. Ewan ko sa ngayon kasi nalinis ko na siya,
Tapos dumami pa rin. Ngayon nagpalit ako ng Jettings. Yung Jettings wala siyang number kasi kinuha ko siya dun sa carb na nabili ko. Parang generic na carb. 19mm na generic na carb na same brand nito. So pinalit ko lang yung Jettings nila. And so far so good naman. Tumatakbo naman siya. Isang mabilis na update na lang rin dito sa Honda Navi natin para dun sa mga first time makapanood ng video natin dito sa channel. So itong Honda Navi na to is hindi na to stock. Marami na tayong pinaglalagay sa kanya. And isa-isahin natin ngayon. Simulan natin sa gulong. Pinalitan natin to ng gulong na medyo pang off-road na Pico Cobra. So this is 120/70 12 and then sa likod same din. Sa likod same din 120/70 pero 10 naman yung diameter niya. Tapos meron din siyang ganito. Kasi kinat natin yung stock na fender niya dito sa likod. So nilagyan natin siya ng tire hanger or fender na ganyan. So dito natin siya kinabit sa makina. Ayan. Ito yung stock pa rin niya. Tapos ito yung arm netong fender na nabili natin. So kanya-kanyang diskarte na lang yan. By the way, lahat ng tornilyo natin dito is gold bolts na. Lahat ng mga tornilyo na prone sa vibration, nilagyan natin yan lahat ng thread locker. Since ginagamit natin tong motor para sa adventure. So meron din tayong kinabit sa kanyang crash guard. Yung medyo plain lang, hindi siya obvious. Pero okay siya. Kasi mas parang lumapad yung Honda Navi. Tapos meron tayong ginagamit sa kanyang MDL na anliit lang, discreet lang siya from Lux. Yung horn din pala natin, kinabitan natin yan ng relay or interrupter relay para hindi siya nakakagalit na busina kahit ibabad mo. Ang tunog niya ay pip pip pip, ganun lang kahit mababad mo siya. Hindi ko iisa-isahin yung mga details ng mga upgrade and accessories na nilagay natin dito kasi may mga separate video sila and medyo hahaba tong video natin, pero yun yung mga upgrade na ginawa natin sa kanya. Yung ilaw din pala natin dito, pinalitan na natin yan ng ganyan, LED na yan na malakas na ilaw. Ganoon din yung park light nya, LED na rin. Meron tayong windshield, tapos yun nga mga naka gold bolts. Pinalitan natin ng side mirror, smoke, yung stem. Tapos ito, nakalimutan ko kung saan to galing, pero hindi siya from smoke. So magandang bilog or medyo bilog na side mirror. Ayan. Tapos meron siyang hook dito. May mga switch sa ilaw. May switch tayo para sa headlight. Tapos nagpalit na rin tayo ng grips, Daytona, and then yung bar end sa grips. Tapos riser, nagpalit na rin tayo or naglagay tayo ng additional riser from Motowolf. Tapos yung suspension natin from bitubo or bitubo, hindi na yan yung stock. Nakokontrol mo yung preload and then yung rebound netong shock na to. Depende sa trip mo. Yung minodify rin pala natin na bracket. Ayan. This is for Honda Beat pero minodify natin siya para maikabit natin siya dito sa Navi natin. Tapos meron tong 15 liters na top box pero hindi natin ginagamit sa ngayon kasi dito lang naman tayo, city ride lang. And ang ganda niya, 'di ba? Ayan oh. Ang ganda nung itsura niya kapag wala yung top box. Pantay lang, malinis. Tapos may grab bar din tayo dito na nilagay sa kanya. Yan yung mga nakikita yung mga upgrades or yung mga nasa labas. Pero yung CVT nga rin pala nito is in-upgrade na rin natin, inayos na natin, pinalitan na natin yung bell, yung clutch bell niya ng merong groove. Tapos pinalitan na rin natin yung flyball neto ng 13 and 14 combination, yun yung nakakabit sa ngayon. Tapos yung spring niya, yung clutch spring, yung pinalitan natin ng 1,000. Pero yung nakalagay na center spring doon sa clutch is 800 pa rin, or yung stock niya pa rin. So yun, ilalagay ko na lang yung mga link ng mga product na nabanggit ko and yung mga accessories. Ilalagay ko na lang yun sa comment section or sa description ng video na to. And kung gusto nyo makita yung mga separate videos nila, marami tayong videos na ginawa para dito kay Honda Navi dun sa mga accessories na pinagkakabit natin sa kanya and upgrades. So hanapin nyo na lang dyan sa channel. So ayun yung mga upgrades and accessories na nilagay natin dito kay Honda Navi para maging somehow capable scooter siya pang adventure.
So nasa sa inyo na yun kung saan nyo gagamitin tong motor na to. Depende sa trip nyo. Basta ako, hindi ko siya mai-recommend na recommended. Kasi marami siyang pwedeng maging issue. Lalo kung gagamitin mo siya sa hindi naman siya ginawa para doon. O kaya kung masyado kang nag-e-expect sa motor na to, wag masyado. So kung reliable na motor, mas magandang motor, doon kayo sa mga FI na motor. Wag itong carb na Navi. At least kung FI, wala kayong masyadong magiging issue sa kanya. Pero kung gusto nyo ng masayang motor lang, chill ride, and hindi ito yung una nyong motor, or hindi lang ito yung motor nyo, ano pang hahanapin nyo dito sa Honda Navi?